Ang inaasahang magiging isa na namang makasaysayang karera sa kanyang karerang hinubog ng nakabibighaning bilis at walang takot na pagmamaneho ay nauwi sa isang malungkot na araw na magbabago magpakailanman sa takbo ng Formula 1. Ngayon, susuriin natin ang malungkot na pangyayari sa 1974 San Marino Grand Prix at ang nakakakilabot na huling mga minuto ng isa sa pinakadakilang driver sa kasaysayan ng motorsport at F1. Si Ayrton Senna ay isang maestro sa karera na ang buhay sa racetrack ay kasing kapanapanabik ng pagiging bayani niya. Driver, innovator, strategist, si Senna para sa maraming tagahanga ng F1 ay katulad din na Picasso at Michelangelo sa sining. Ang kanyang dedikasyon sa pagtulak ng mga hangganan ng tila posible ang nagbigay saysay sa kanyang karera at inspirasyon sa maraming tagahanga at kapwa driver. Sa maraming World Championships at hindi mabilang na tagumpay, siya ay nasa landas upang baguhin ang Formula 1 gamit ang kanyang pananaw at walang kapantay na talento. Handang sa isang trahedya sa Imola Circuit kung saan ang karera na sana'y mapapakita ng kanyang husay ay naging isang nakakakilabot na kwento kung gaano kabilis maaaring sumama ang takbo ng mga pangyayari sa karerahan. Samahan kami habang tinitingnan ang buhay ng 34 anyos na alamat na haharap sa hamong patatagin pa ang kanyang pagiging pinakadakila sa lahat ng panahon. Kung nagtagumpay siya, nagpatuloy sana ang kanyang paghahari sa minahal niyang sport, ngunit iba ang plano ng tadhana. Kung tulad ko, kaunti lang alam mo sa Formula 1 mula sa balita, sports section at social media posts, baka ito ang iniisip mo. Si Ayrton Senna ay nagmula sa karaniwang hulmahan ng mga prodigy sa karera, may pribilehiyong pinagmulan, isinilang sa pamilya ng mga hari ng karera at hinasa mula pagkabata upang mangibabaw sa mga karerahan. Ngunit malayo iyon sa totoo. Kahit maginhawa ang pagpapalaki kay Ayrton, hindi itinadhana ng pamana ng pamilya ang pagpasok niya sa karera. Walang pangalan sa karera ang pamilya ni Ayrton. Negosyante sila sa Sao Paulo, Brazil. Hindi tungkol sa mga tropeo sa karera mula pagkabata ang kwento ni Ayrton. Ito ay tungkol sa isang batang lalaki na mas mahal ang mga kotse kaysa sa kahit ano paman. Ipinanganak si Ayrton noong Marso 21, 1906 bilang gitnang anak, kaya kinailangan niyang humanap ng paraan para mapansin. Simula pagkabata, mahal na ni Ayrton ang lahat ng bagay na may gulong. Walang racetrack o gamit sa karera sa paligid niya, pero tinulungan siyang maglaro ng ama gamit ang laruan at go-kart. Nang makita ng kanyang amang matagumpay na negosyante ang hilig ni Ayrton sa kotse, ginawa niya ito ng go-kart noong 4 na taong gulang pa lang si Ayrton. Hindi ito magara, pero para kay Ayrton, perpekto na yon. Ipinagmaneho niya ito sa bakuran nila, kunwari ay kasali siya sa karera. Para kay Ayrton, dito nagsimula ang lahat. Dinaglaon ang hilig niya sa mga sasakyan ang nagdala sa kanya bilang isa sa pinakasikat na mga atleta sa mundo. Lumaki si Ayrton na parang karaniwang bata. Pumapasok siya, naglalaro ng sports at nakikipagbarkada. Hindi siya pinakamagaling na estudyante pero kilala sa determinasyon at katigasan ng ulo, mga ugaling nakatulong sa kanyang karera. Habang lumalaki siya, lalong lumalim ang pagkahumalin niya sa kotse. Napansin ng pamilya ni Ayrton sa kanyang kabataan ang hilig niya sa kompetitibong karera. Klaro na hindi sapat kay Ayrton ang simpleng karerahan sa bakuran para maabot ang kanyang mga pangarap. Nang siya ay 13 taong gulang, nagpasya ang kanyang ama na panahon na para isali siya sa mas organisadong mundo ng karera. Binilhan niya si Ayrton ng unang totoong racing kart niya. Hindi lang basta kart ito, ginawa ito para sa kompetisyon at naging unang hakbang ni Ayrton sa propesyonal na karera. Sumali si Ayrton sa mga lokal na kampyonato sa karting. Ang karting ang unang seryosong hakbang sa karera ng isang racer at ganoon din ito para kay Ayrton. Hindi lang siya sumasali, nandun siya para manalo. Ang dedikasyon niya sa pag-unawa sa mekanika ng kanyang kart at likas na galing sa pagmamaneho ang nagpatangi sa kanya kahit bata pa siya. Tinuruan ng karting si Ayrton higit pa sa pagmamaneho. Natutuhan niya ang dinamika ng kompetitibong karera kabilang ang kahalagahan ng katumpakan, tiyempo at estratehiya. Naglaan siya ng ilang oras sa pag-eensayo at pag-aaral ng ibang karerista, natututo sa kanilang teknik at pagkakamali. Mahirap ang simula ng karera ni Ayrton kahit may talento siya, marami siyang hinarap na pagsubok. Mahirap ang karera dahil maliit na pagkakamali ay pwedeng magdulot ng talo, pero matatag si Ayrton, laging inaanalisa ang bawat laban para malaman ang pagkakamali at paano pa siya gagaling. Ang pagbibigay pansin sa detalye ang naging tatak ng kanyang estilo sa karera. Nanalo si Senna sa South American Kart Championship noong 1977.
Sumali siya sa Karting World Championship bawat taon mula 1978 hanggang 1982 at nagtapos bilang runner-up noong 1979 at 1980. Sa edad na 17, nanalo na si Ayrton ng ilang karting championship sa Brazil. Napansin ang kanyang tagumpay sa karera at lumitaw ang potensyal niyang umusad lampas sa mga pambansang kompetisyon sa karting. Nangarap si Ayrton na makipagkarera sa Europa na mas maigpit ang kompetisyon at mas maraming oportunidad. Sa suporta ng pamilya, matapang na nagdesisyon si Ayrton na lumipat sa Europa na nangangailangan siyang iwan ang pamilya at mga kaibigan. Noong 1981 lumipat siya sa Inglaterra kasama ang asawa bilang pagkakataon niyang umunlad sa sentro ng karera ng sasakyan. Ang paglipat na ito ay isang pagsuong sa hindi tiyak. Pumasok si Ayrton sa mundo kung saan hindi siya kilala at kailangan niyang muling patunayan ang sarili. Sa Inglaterra, sumali si Ayrton sa Van Diemen Racing Team na pinamumunuan ng Formula Ford boss na si Ralph Furman. Para makipagkumpetensya sa serye ng Formula Ford, 1,600, isang kilalang panimulang serye para sa maraming magiging Formula 1 driver. Mahirap para sa kanya ang mag-adjust sa buhay sa Inglaterra. Ang panahon, pagkain at wika ay lahat bago sa kanya, ngunit nanatili ang kanyang focus sa karera. Agad lumitaw ang talento ni Ayrton. Nanalo siya sa kampeonato sa unang season at agad siyang nakilala sa karerahan bilang potensyal na Formula 1 racer. Mula sa pagiging batang lalaki sa Sao Paulo hanggang sa pagiging kampiyon sa Inglaterra, ito ang naging simula ng kanyang matagumpay na karera sa mundo ng karera ng sasakyan. Ngunit ito ay isang karera na muntik nang matapos bago pa man magsimula. Noong muling bahagi ng 1981 sa pagtatapos ng kanyang unang season, si Ayrton ay naharap sa sanggandaan na maaring nagtapos agad sa kanyang motorsport career. Lalo pang tumaas ang pressure mula sa maraming panig. Ang asawang sabik bumalik sa Brazil at hindi masaya sa ibang bansa at ang pamilya niyang umaasang magiging mahalaga si Ayrton sa negosyo nila sa bayan. Napagitna sa mga inaasahan ng kanyang pamilya at sarili niyang ambisyon sa karera, napunta si Senna sa isang sangandaan. Dahil sa tindi ng pressure, bumalik si Senna sa Brazil pagkatapos ng season. Ngunit pagbalik niya sa Brazil noong taglamig ng 1981 labis na malungkot si Senna. Hindi siya nasiyahan sa negosyo ng pamilya tulad ng sa karera. Miss na miss niya ang adrenaline ng mga karera at ang kasiyahang dulot ng pagbuti niya sa bawat kompetisyon. Kahit may ginhawa at seguridad sa negosyo ng pamilya, alam ni Senna na ang tunay niyang hilig ay nasa mga karerahan sa Europa. Matapos ang ilang buwang pag-iisip at sa kabila ng matinding pagtutol ng kanyang pamilya at patuloy na problema sa kanyang asawa, gumawa si Senna ng isang mahalagang desisyon. Pebrero 1982 bumalik siya sa Europa upang magpatuloy sa pagkarera na humantong sa pagtatapos ng kanyang kasal. Ang desisyong ito ay naging isang mahalagang sandali sa buhay ni Senna na nagpakita ng kanyang buong dedikasyon sa karera, isang dedikasyon na halos ikawala niya ng lahat ng iba pa sa kanyang pag-abot ng mga pangarap at isang dedikasyon na sa huli ay magdadala sa kanya sa isang nakakatakot na katapusan. Noong 1984 ginawa ni Senna ang kanyang debut sa Formula 1 kasama ang koponang Toleman. Di man pinaka-kompetitibo ang koponan sa grid, dinito natabunan ang galing ni Senna. Ang unang season niya ay puno ng magagandang pagtatapos pero ang basang 1984 Monaco Grand Prix ang tunay na nagpakita ng kanyang potensyal. Sa mapanganib na mga kondisyon, nagsimula si Senna sa ika-13 pwesto ngunit mabilis siyang umangat at nagtapos sa ika-2. Maraming naniniwala na siya ang mananalo kung hindi agad natigil ang karera dahil sa masamang panahon. Sa mundo ng Formula 1, tuloy-tuloy ang laban sa oras at kalaban na nangangailangan ng katumpakan, husay at matinding bilis. Bawat karera ay karaniwang kailangang kumpletuhin ni Ayrton ang takdang bilang ng mga ikot at tumatagal ang karera ng humigit kumulang 70 minuto. Bawal siyang mag-shortcut o lumihis sa trap dahil pwede siyang maparusahan. Palaging abala ang kanyang mga kamay at paa sa manibela, preno, pagpapabilis ng takbo at pagpapalit ng gear hanggang 50 beses bawat ikot. Para matapos ang bawat karera at maging karapat-dapat sa puntos, si Ayrton ay hindi lang kailangan tapusin ang karera kundi kailangan din niyang makapasok sa top 10. Sinubok ng Formula 1 Racing ang kakayahan ni Ayrton Senna na kontrolin ang race car sa bilis na lampas, 200 milya bawat oras. Nagmamaneho sa mahihirap na sirkito na liko-liko at pataas-baba na kailangan ng matinding konsentrasyon at pisikal na tibay.
Titigil lang ang orasan kapag iwinagayway ang checkered flag, senyales ng pagtatapos ng matinding karera kung saan mahalaga bawat milisegundo. Kinikilalan isa sa pinakamagagaling na driver sa mundo, si Senna ay patungo ng maging alamat sa Formula 1 matapos ang kanyang kahangahangang breakout season. Kilala si Senna mula pa sa simula ng kanyang karera sa pagbibibay ng detalyadong technical na obserbasyon sa performance ng sasakyan at kondisyon ng track, mga kakayahang nauna sa malawakang paggamit ng telemetry sa Formula 1. Unang lumitaw ang technical na talas na ito sa isang di malilimutang insidente sa Dallas Grand Prix ayon kay Pat Simmons, Unang race engineer ni Senna sa Formula 1. Medyo kompetitibo ang kotse doon, kaya inaasahan naming magkakaroon kami ng magandang karera, pero napaikot si Ayrton ng maaga sa karera. Pagkatapos, matagumpay siyang nakabawi sa hanay ng mga sasakyan sa isang epektibong paraan at inaasahan naming magtatapos siya ng maganda. Pero bumangga siya sa pader, nasira ang likurang gulong at drive shaft, kaya kinailangang huminto siya sa karera na talagang nakapanghihinayang. Ang mahalaga ay pagbalik niya sa pits, sinabi niya sa akin ang nangyari at sigurado akong gumalaw ang pader. Kahit narinig ko na halos lahat ng palusot ng mga driver, hindi ko pa narinig ang palusot na yon. Si Ayrton, dahil sa matindi niyang tiwala sa sarili, ay may lubos na paniniwala. Nakumbinsi niya akong sumama sa kanya matapos ang karera para makita ang lugar ng banggaan. At tama talaga siya at yon ang nakakamangha. Dahil street circuit ang Dallas, napapaligiran ang track ng konkretong harang. Base sa mga marka ng gulong, may bumangga sa dulo ng harang kaya bahagya itong umikot. Kaya umusli ng ilang milimetro ang unahang gilid ng harang. At nagmamaneho siya ng sobrang eksakto na yung ilang milimetrong iyon ang naging diferensya sa pagitan ng pagbangga sa pader at hindi pagbangga sa pader. Noong una ay naiinis ako nung matras kami sa karera dahil sa pagkakamali ng driver. Pero nang makita ko ang nangyari at kung paano siya nagmaneho, mas lalo akong humanga sa kanya. Noong season na yon, nakuha ni Senna ang karagdagang podium sa British at Portuguese Grand Prix. Nagtapos siyang ikasyam sa Drivers' Championship na may 13 puntos. Gayunpaman, hindi rin nakaiwas sa kontrobersiya ang kanyang season. Nasuspinde si Senna mula sa Italian Grand Prix dahil nakipag-usap siya sa Lotus para sa season ng 1,985 nang hindi alam ng Tyrrell. Ang kanyang paglipat sa Lotus noong 1,985 ay nagbigay sa kanya ng mas kompetitibong kotse at sinamantala niya ito sa pamamagitan ng pagkapanalo ng kanyang unang Grand Prix sa Portugal sa ilalim ng hindi kanais-nais na mga kondisyon. Ang husay niya sa basang kondisyon ay naging tatak ng kanyang karera kaya nabansagan siyang Rainman ng mga tagahanga at komentarista. Isang mahalagang sandali ay dumating noong 1988 unang taon niya sa McLaren. Kasama ang karibal na si Alain Prost, ipinamalas ni Senna ang matinding determinasyon niyang itulak ang sarili at ang sport sa hangganan. Sa taon na yon, 8 sa 16 na karera ang kanyang napanalunan at nakuha niya ang unang World Championship. Ang tunggalyan niya kay Prost ay isa sa pinakatanyag sa esports at nagtulak sa kanya sa mas mataas na tagumpay. Isa sa mga pinakadimalilimutan karera ni Senna ay ang 1,983 European Grand Prix sa Donington Park kung saan ipinakita niya ang isa sa pinakamagandang unang lap sa Formula 1 history. Nagsimula siya ika-4 sa basang kondisyon, nilampasan ng ilang sasakyan at nakuha ang unahan bago matapos ang unang lap, muling pinatunayan na siya ang Rainman. Sabi ni Senna, hindi mo malalampasan ang 15 sasakyan sa maaraw na panahon pero magagawa mo ito kapag umuulan. Hindi niya alam ang mga kakayahan na nagpatibay sa kanya bilang isang malakas na puwersa sa karera ay matatabunan ng mga pangyayari sa isang trahedyang weekend. Pagdating ng Formula 1 sa Imola para sa 1,974 San Marino Grand Prix, isang madilim na ulap ang bumalot sa dapat sanay ordinaryong race weekend. Ito ay isang weekend na hindi lang susubok sa kanyang maalamat na kakayahan, kundi mag-iiwan din ng hindi malilimutang bakas sa sport na mahal niya at sa kanya mismo bilang tao. Ang 1,974 Formula 1 season ay malaking punto ng pagbabago sa kasaysayan ng F1. Trahedya, mga paratang ng pandaraya, matinding pagsisiyasat ng media, lahat ng yan. Sa lahat ng pananaw, ang 1,974 ay isang dramatikong punto ng pagbabago sa kasaysayan ng Formula 1. Mismo, sa pinakataas nagsimula ang kontrobersya. Noong 1,973 F1 season at mga taon bago ito, may access ang mga driver sa teknolohiyang tinatawag na driver aids na malaki ang naitulong sa kanilang performance sa track.
Pero noong 1994 nagpasya na ang mga awtoridad na wawakasan yon. Nagpatupad ng malaking pagbabago sa patakaran at ipinagbawal ang mga advanced na electronic driver aids gaya ng active suspension, anti-lock brakes, traction control at launch control. Karaniwan na ang mga tulong na ito sa pinakatuktok ng motorsport nagpapahusay sa performance ng driver at sa paghawak ng sasakyan. Ang biglaang pagkawala ng mga ito ay nagbalik sa mas purong karera na nakaasa sa sariling galing ng driver at mechanical na setup. Maganda para sa sport pero naging mas mahirap kontrolin ang mga kotse sa matataas na bilis, lalo na sa mahihirap na likuan ng sirkito tulad ng Imola. Naiintindihan namang kinakabahan ang mga driver at mga koponan. Ibig sabihin, hindi lang mahirap hawakan ang kanilang mga kotse, kundi mas hindi rin mahulaan ang kilos nito. Ang sobrang pagtutok sa mechanical grip at driver input ay nagdulot ng pag-aalala sa kaligtasan, lalo na dahil sa bilis ng Formula 1. Pagdating sa San Marino Grand Prix, dama agad ang tensyon sa paddock ng mga koponan. Ang Imola Circuit, nakilala sa mabibilis na kurba at mahirap na layout, ang unang pagsubok kung paano kakayanin ng mga driver at sasakyan ang bagong regulasyon. Madalas umiikot ang usapan sa pits at pagitan ng mga koponan kung sapat ba ang mga kotse sa simpleng kondisyon at kung naisakripisyo ng sport ang kaligtasan para sa palabas. Lahat ay naghanda sa kanilang mga sarili para sa isang weekend na mabilis na nagiging isa sa pinakadramatiko at may pinakamalaking epekto sa kasaysayan ng Formula 1. Bukod sa tensyon, may kanya-kanyang drama na rin sa mga unang araw. Nagsimula ang nakakabahalang weekend noong Friday practice na magkaaksidente si Rubens Barrichello, alaga ni Ayrton Senna at sumisikat na bituin. Papalapit sa variante basa chicane, nawalan ng kontrol habang napakabilis ng takbo ang Jordan ni Barrichello. Malakas na bumangga ang kotse sa curb kaya ito'y lumipad. Umiikot ito sa ere bago malakas na bumangga sa mga gulong. Naka-absorb ng ilang lakas ang mga harang, pero wasak pa rin ng kotse at kita ang loob nito. Habang nagmamadali ang mga medical na staff sa lugar ng aksidente, natagpuan nila sa isang himala si Barrichello na may malaypaat sa kabila ng kanyang mga pinsala, nabali ang ilong at nabalian ng braso, buhay at maayos ang kalagayan. Hindi nalagay sa panganib ang kanyang buhay. Nang makita ni Senna ang footage ng aksidente, agad siyang pumunta sa medical center. Nakahinga siya ng maluwag nang makita si Barrichello na buhay, pero labis siyang nayanig sa insidente at muntik mawala ang alaga niya. Lalong bumigat ang tensyon kinabukasan sa qualifying session ng Sabado nang muling may nangyaring trahedya. Si Roland Ratzenberger, isang baguhang Austrian sa kanyang ikatlong paglahok sa Formula 1, ay namatay sa isang malagim na aksidente na mananatiling mabigat sa komunidad ng karera sa mga susunod pang taon. Si Ratzenberger ay nasa isang mabilis na lap habang pumapasok sa high-speed na Villeneuve corner nang biglang bumigay ang front wing ng kanyang Simtek na nasira sa nakaraang lap. Agaran at mapaminsala ang pagkawala ng downforce. Dahil hindi na makaliko ang kanyang kotse, dumiretso ito palabas ng track sa halos 100 at 70 milya bawat oras at bumangga sa konkretong pader. Napakalakas ng banggaan at nawasak ang kotse sa matinding salpukan sa harang. Si Senna na naghahanda para sa qualifying run niya ay agad siyang binalitaan tungkol sa aksidente. Nagulat siya, iniwan ang kotse sa pit lane at nagmadaling tumungo sa aksidente. Seryoso ang ekspresyon ng kanyang muka. Sa medical center, nakita niya ang resulta ng matinding banggaan. Labis siyang naapektuhan sa pagkawala ni Ratzenberger na tunay niyang kasamahan at kakumpetensya. Nakita si Senna na may luha sa kanyang mga mata, isang bihirang paglabas ng emosyon sa kanyang karaniwang kalmadong anyo na nagpapakita ng matinding katotohanan ng mga pang-anib na kanilang hinaharap. Iniulat na ginugol ni Senna ang huling gabi niya sa mundo sa seryosong pag-uusap sa mga malalapit niyang kasama tungkol sa panganib ng kanilang sport. May mabigat na dahilan si Ayrton Senna para mag-alala. Katatapos lang ni Ayrton Senna ang kanyang matagal na pakikipag-partner sa McLaren, isang koponan na kilala at pinagkakatiwalaan niya ang mga inhinyero at kung saan nanalo siya ng 3 World Drivers' Championships upang sumali sa Williams, isa ring namunggunang kakumpetensya sa F1 gamit ang Williams FW16. Bagong partnership na ito, kahit mas maraming endorsements at bonuses sa papel, hindi pa rin panatag ang veteranong F1 driver. Sa unang pre-season testing para sa bagong koponan, sinabi ni Senna, mayroon akong masamang pakiramdam tungkol sa pagmamaneho ng kotse at itulak ito sa limitasyon. Dahil dito, wala akong takbo lap na naging komportable o kumpiyansa ako.
Hindi ako komportable sa kotse, parang may mali. Pinalitan namin ang upuan at manibela pero humingi pa rin ako ng mas espasyo. Kung ikukumpara sa karera natin sa Estoril noong Setyembre, mas mahirap na yon. Isa sa mga dahilan ay kulang sa electronic na pagbabago. May mga katangian din ng kotse na hindi ko pa lubos mapagkatiwalaan. Mas nagiging tense ka at nakakadagdag yon ng stress sa'yo. Nagpatuloy ang mga problema pagpasok ng season. Naranasan ni Senna ang pinakamasamang simula sa isang season ng Formula 1, hindi siya natapos o nakapuntos sa unang dalawang karera kahit siyang nangguna sa parehong karera. Kaya, malungkot at balisa, dumating si Senna sa Imola na umaasang mababago ang kanyang kapalaran. Hindi niya alam na mas mapait pa ang kapalaran niya. Ika-1 ng Mayo, 1994 yon. Sa araw ng karerang yon, habang umandar ang mga makina sa ilalim ng araw ng Imola, ramdam ang matinding pananabik at may bahid ng kaba sa hangin. Si Ayrton Senna, kilala sa konsentrasyon at katumpakan, ay nasa pole position, nakatingin sa malayo at iniisip pa rin ang mga trahedyang nangyari noong weekend. May dalang bandila ng Austria sa kanyang sasakyan na balak iwagayway bilang pag-alala sa pagkamatay ng kaibigang si Roulad noong weekend matapos magtagumpay. Kumislap ang berdeng ilaw, iwagayway ang bandila at pinakawalan ang lakas ng pinakamahusay na mga sasakyang pangkarera sa mundo. Agad na sumugot si Senna, ang kanyang Williams FW16 ay humahati sa malamig na hangin na parang isang halimaw na nagising. Ilang sandali matapos magsimula ang karera, nagkaroon agad ng kaguluhan. Tumirik sa starting grid ang Benetton ni JJ Leto, parang di magalaw na angkla sa dagat ng bilis. Ang sumunod na pagmamadali para iwasan siya ay agad-agad at puno ng karanta. Si Pedro Lamy, mula sa likuran gamit ang Lotus, ay hindi nakaiwas at malakas na bumangga sa nakatigil na kotse ni Leto. Ang mga pira-pirasong bahagi ng kanilang nagkabasag-basag na sasakyan ay lumipad na parang shrapnel sa hangin, nagkalat sa truck at sa mga upuan ng manonood. Sa gitna ng gulo, tinamaan ng debris ang ilang manonood. Habang lumalabas ang safety car, bumagal ang takbo ng karera, malayong malayo sa adrenaline na bilis ng Formula 1. Ang simpleng Opel Vectra safety car ang nangguna, ngunit naging problema ang mabagal nitong takbo. Ang mabagal na takbo nito ang naging dahilan kung bakit lumamig at nabawasan ng pressure ang mga high-performance na gulong, isang delikadong sitwasyon para sa mga sasakyang dinisenyo para sa matinding bilis. Si Senna, na laging alerto at matinding nakatutok, ay agad na napansin ang problema. Mariing siyang sumanya sa safety car driver na pabilisin ang takbo. Kitang-kita ng mga nanonood ang kanyang mga kilos, isang tahimik ngunit matinding pagpapahayag ng pagkaapurahan at pagkadismaya. Pagbalik ng karera sa ika-6 na lap, agad dumaksyon si Senna. Mabilis siyang umarangkada, tumugon ang sasakyan na parang hayop na pinalaya, nakuha niyang muli ang pangunguna at nagtakda ng bilis para maibalik ang init at presyon ng guton. Habang papalapit siya sa Tamburello Corner sa ika-7 lap, isang mapanganib at walang patawad na liko naganap ang sakuna. Ang kanyang sasakyan na posibleng naapektuhan ng dating problema sa bilis o nakatagong aberrang mechanical ay hindi kinaya ang pagliko. Sa halip, dumiretso ito palabas ng racing line sa nakakakilabot na bilis na humigit kumulang 171 milya bawat oras. Pilit kinokontrol ni Ayrton Senna ang sasakyan, ngunit kahit isa siyang pinakamahusay na driver, hindi niya naiwasa ang trahedya. Makalipas ang ilang sandali, bumangga ito sa konkretong pader na harang sa tinatayang bilis na 145 milya bawat oras. Ang banggaan sa ganung bilis ay napakalala at ang lakas ng salpukan ay nagdulot ng matinding takot sa buong sirkito at sa mga manonood. Nagmadali ang mga medical na kupunan sa lugar na may desperadong pag-asa, ang kanilang pagsisikap ay isang desperadong laban kontra sa nauubos na oras at sa kapalaran. Ginawa nila ang lahat para maiyahon si Senna mula sa wasak na sasakyan na patunay ng matinding banggaan. Buhay pa si Ayrton Senna at habang sinasagip siya ng medical na koponan, nagsimula na ang mga tanong. Ano ang naging dahilan kung bakit nawalan ng kontrol ang world-class na driver sa kanyang sasakyan? Sa kabila ng lahat, maliwanag ang araw at si Senna ay nangungguna sa kanyang ika-7 lap na walang katabi. Sa sumunod na paglilitis, idinawit ng Italianong piskal ang grupo ng Williams dahil sa sirang steering column na naging sanhi ng pagkawala ng kontrol sa sasakyan ilang segundo bago ang banggaan. Sabi ng Williams, nabali ang steering column matapos ang aksidente at may ibang dahilan ng insidente. Naniniwala si Damon Hill, kakampi ni Senna at world champion, na kasalanan ng driver ang paglihis ng sasakyan.
Si Michael Schumacher na humahabol kay Senna sa Imola ay nagsabing mukhang kinakabahan si Senna mula sa simula at tumalbog ang sasakyan niya sa lubak patungo sa delikadong kurbada. Kahit depekto ng makina, pagkakamali ng driver o di inaasahang pangyayari ang dahilan, si Ayrton Senna ay lumalaban para sa buhay niya. Lumabas sa telemetry na inapakan ni Senna ang preno 2 segundo bago bumangga sa konkretong pader. Nang alisin sa sasakyan, lumitaw ang grabeng kalagayan niya. Nawala ang halos 70% ng lakas ng buhay niya. Ayon sa ulat, isang bahagi sa kanang harapang gulong ang tumagos sa helmet niya at nag-iwan ng malaking uka sa noo. Mukhang may matalim na bahagi ng upright assembly na tumagos sa visor ng helmet niya sa itaas ng kanang mata. Nagkaroon siya ng matinding pinsala tulad ng bali sa bungo, pinsala sa utak at napunit na temporal artery. Dahil sa matindi niyang kalagayang neurological, nagsagawa ang medical team ng emergency tracheotomy sa mismong racetrack bago siya inilipad papunta sa ospital. Ang mga larawan ni Senna habang ginagamot ng mga emergency medical personnel sa racetrack ay kinunan ng kaibigan niyang si Angelo Orsi, editor ng Autosprint. Bilang paggalang, hindi inilabas sa publiko ang mga larawang iyon. Sa loob ng 2.5 oras, sinikap ng medical team na iligtas siya. Ngunit ayon sa mga ulat sa racetrack, ang banggaan sa pader ay nagdulot ng brainstem injury na naging sanhi ng pagtigil ng paggana nito. Si Ayrton Senna ay malungkot na pumanaw. Ang kanyang huling sandali sa loob ng kanyang sasakyan ay pakikipaglaban para sa kampeonato sa sport na ibinigay niya ang lahat. Sa isang sport na madalas ang trahedya pero bihira ang pagkamatay, ang aksidente ni Ayrton Senna ay nagdulot ng matinding pagkabigla at pagduluksa sa Formula 1 at buong larangan ng palakasan. Si Senna ay hindi lamang isang tanyag na personalidad sa mundo ng motorsports, kundi isa ring pambansang bayani sa Brazil at isang minamahal na tao sa buong mundo. Ang agarang tugon mula sa mundo ng Formula 1 ay pinaghalong matinding dalamhati at matibay na determinasyon na pagbutihin pa ang mga pamantayan ng kaligtasan sa esport. Ang mismong kalikasan ng aksidente ni Senna na nangyari kahit mataas na ang mga pamantayan ng kaligtasan noon ay nagsilbing matinding paalala ng likas na panganib na kaakibat ng mga karerang napakabilis. Dahil dito, agad na nagkaroon ng mga pagbabago sa mga safety protocol at muling sinuri ang mga hakbang sa kaligtasan sa mga racetrack sa buong mundo. Matapos ang trahedya, may mga Grand Prix circuit na nagbago para mapabuti ang kaligtasan ng driver. Kasama dito ang pagbabago ng track layout para mabawasan ang mga kurbadang dinaraanan sa napakataas na bilis at paglalagay ng mas advanced na barrier technology na mas epektibo sa pagsipsip ng impact. Sinimula ng FIA, ang namumunang ahensya ng Formula 1, ang ilang pansamantalang hakbang at masusing pagsusuri sa kaligtasan na nagbunsod ng malalaking pagbabago sa regulasyon sa mga sumunod na taon. Naging mitsa ang pagkamatay ni Senna para sa matinding pangtutok sa kaligtasan sa kasaysayan ng Formula 1. Ang aksidente niya at pagkamatay ni Roland Ratzenberger sa parehong weekend ang nagtulak ng malawakang reforma sa paraan ng pagharap ng e-sport sa kaligtasan. Kasama rito ang kalauunang pagpapakilala ng HANS, isang head at neck support device, mas mahigpit na pamantayan sa crash testing para sa mga kotse at maraming pagbabago sa disenyo ng kotse at mga pamantayan sa kaligtasan ng truck na layuning mas maprotektahan ang mga driver. Ang trahedyang naganap sa Imola ay nagbunsod ng muling pagbuhay sa Grand Prix Drivers Association na noon ay hindi aktibo. Ang organisasyong ito, pinamumunuan ng mga driver, ay nakatuon sa pagpapabuti ng kaligtasan at pagpapaabot ng boses ng mga driver sa usaping kondisyon ng karera at teknolohiyang pangkaligtasan. Dekada matapos ang kanyang tragikong aksidente, patuloy na nagbibigay inspirasyon at humuhubog sa Formula 1 ang pamana ni Ayrton Senna. Ang kanyang dedikasyon at husay ang nagtangi sa kanya bilang isa sa pinakadakilang driver sa lahat ng panahon at naging daan sa pag-unlad ng kaligtasan ng esport. Bawat bagong hakbang sa kaligtasan, bawat buhay na nailigtas, sa isang posibleng mapaminsalang banggaan, bawat batang driver na pumapasok sa Formula 1 na may pangarap ng kadakilaan ay nagdadala ng bahagi ng pamana ni Senna.